Ito na naman tayo. Maghahanap buhay na naman tayo mga guys. No? So ayan, no? So kung napapansin nyo ito mga guys, no? Nililinis namin itong tubo, no? So, ito yung mga pagpe-prepare bilang isang pipe fitter, no? Piniprepare namin yung aming tubo bago namin fit upin. Tulad ito paglilinis, no? Nililinis muna namin yan mga guys para sa paghihinang. Okay? So kailangan yung loob lilinisin din, bevel at saka yung pinakalabas, no? So kailangan talaga lilinisin yan. Lagi yung lilinisin yung tubo bago i-fit up. Yan. So, importante talaga yan na lilinisin muna bago natin ito gawin. Nakakapagod din araw-araw na ginagawa. O maghapon. Payod. Shout out sa mga baguhan nating pipe fitter dyan, no? Maging sa ating mga bigating pipe fitter, yung mga malulupit, shout out sa inyo dyan, mga idol. Bit magpipit nito ay T. Yan. Saka lalagyan ng landing. Yan, tatawag na root gap. 1.5 hanggang 2 mm ang pinaka root gap niya. So gagamitan ko siya ng pencil grinder. Pencil grinder lang aking ginagamit dito mga guys, kasi kung paper wheel ang gagamitin, no? Pwede naman paper wheel, kaso nauubos ito, yung ano niya nauubos. So kaya gagamitan ko lang siya ng pencil grinder, no? Yan. Kailangan malinis talaga yung loob nito guys, kasi pagka hininang yan ng welder, no? Diyan minsan nagkakaroon ng bagsak ang isang welder, nagkakaroon siya ng porosity. So kailangan malinis talaga yung joint. Dito kasi meron naglinis dito dati mga guys, no? Share ko lang. Meron ditong fitter na bago, no? Ang nilinis niya lang yung bevel lang, saka yung labas. Siguro nakalimutan yung loob, walang linis yung loob. So nung nag-routing yung welder, nagkaroon siya ng parang ang tawag doon, porosity. Kasi hindi nalinis ng ayos, saka wala palang linis ang loob. Kaya nangyari bagsak. Bumagsak yung hinang ng welder. Yan. Yan, ganyan lang. Yan, pag maglilinis tayo, kahit mga 20 mm, no? 20 mm o 35. Kailangan medyo malayo-layo para sigurado talagang pasok na pasok yung root. Okay? So, ganun din.
So sa mga baguhan, no, madali lang yung pag-aralan kung talagang portugido ka. Matututo ka kaagad, lalong-lalo na sa araw-araw natin ginagawa. So tayo mga Pilipino kasi, no, madali tayong matuto. Actually guys, nung bago pa lang ako sa trabaho na ganito, wala talaga akong experience sa ganito kahit nag-training, hindi talaga ako nag-training. So dito lang ako natuto sa araw-araw na trabaho. Kaya sikat din, kailangan masikat pa rin sa sarili mo na gusto mong matuto. So ako naman ang Diyos, no, natutunan ko yung ganitong klase ng trabaho. Kasi nung una talagang mahirap, helper lang. Pero type ang aking apply ng mga guys. May naka-encounter ako ng mga kasamahan kahit na ibang lahi o kaya kapwa Pilipino, no? Hindi sila basta-basta nagtuturo man, limitado. Yung gusto mong itanong, parang ayaw i-share sa iyo. Karanasan ko yung mga guys. Kaya nung nag-aaral pa lang ako gusto ko talaga matuto. Talaga ako ng notebook. Balik lang na notebook. So yung araw-araw kong natutunan, isinusulat ko para di ko makalimutan. So pagkaka nasa kwarto, darap, yun, inaaral ko siya. Lalong-lalo na sa drawing, no? Medyo mahirap sa drawing kasi iba-iba. So, by the way nga pala, no, kung meron kayong comment o gusto nyo matutunan, lalong-lalo sa mga bagong fighter, no? Kung gusto nyo matutunan yung pagbasa ng isometric, meron tayong video dyan kung paano i-basa yun. At kung may mga suggestion kayo mga guys, no? May suggestion kayo kung paano natin papagandahin pa yung ating video. Para i-share lang natin yung ating konting nalalaman, no? Para magawa natin ng video para i-share natin sa iba, no? So ito lang. At hindi kami gumagamit ng ganito, hindi kami nagamit ng paper wheel. Ang ginagamit namin dati, cutting wheel, grinding wheel sa pagpapakintab. So ngayon meron na, may paper wheel na. Kailangan talaga malinis talaga yung bevel. Bago natin pick upin yan. Kasi mga guys, pagka dito sa shop, no, kahit sa site, nakadistino ka sa site, meron talagang progress kada Peter. Minsan meron 45 gaya inch bawat isa individual mo. Meron 50 gaya inch kada isang Peter. So kailangan talaga may progress ka talaga pagdating ng hapon. Madali lang yan mga guys, basta lang natin yung step ng ating trabaho. Sincere ka tayong ginagawa, no? Minsan nga ako, tamad na. Mga guys, nakaranas ako ng tamad. Kasi, kakapagod din, araw-araw na ganito. Hindi lang naman ito ginagawa namin mga guys, no? Sit up, hindi lang. Minsan, nagawa kami ng mga miter, elbow, yung mga special degree elbow, no? Kasi pag sa trabaho, walang special elbow na ibibigay. 90 gagawin mong special elbow o 45 gagawin mong special elbow. Mga ganun. So dapat mong pag-aralan yun. Okay?
Ayan, prepare na to mga guys ngayon. Prepare na to for pick up. Yung nga pala, ano, mga guys, dagdag ko lang. Kasi ito, meron itong tinatawag na seam pipe, no? May seamless, may seam pipe. So, yung tubo na to, ano siya, seam pipe. Ayan, oh. Ito, bako-bako. Bako siya, bako-bako. Meron siyang hinang dito. Diretso yan, diretso, dugtong. So, kapag may butas yung ating, ano, may butas yung ating spool, may ulit, halimbawa, dapat yung sim natin nandito sa 45 degrees sa taas, kahit sa man location, basta nasa itaas, wag ibababa. Kasi pagka nasa ibaba at may support yun, hindi yung papayagan, pagka i-grind kasi yun, ipipipi pa. So napakadaming procedure pa nun. Kaya sa mga baguhan natin sa Twitter, no, yung sim pipe dapat ilagay natin dito sa itaas, dito, banda, saka dito. Okay na. Proceed natin, pick upin natin. Ore, elbow. T. Ha? Available? Sino rin? Kalat? Header, lagay ka. Lagay yan. Ha?